Magandang gabi sa inyong lahat. Yamang ngayon po ay Biyernes muli. Naka-schedule po tayo para sa ating pong prayer meeting. Kaya ngayon ay dadago po tayo sa ating pong gawain. Pero bago po ang lahat ay yamang ngayon ay mahal na araw o Biyernes Santo. Kaya ang ating pong tatalakayin ay patungkol po sa 7 last word of Jesus. Yung pitong huling wika ni Jesus nung siya ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. Bago po natin talakayin ang lahat ng ito, tayo po muna sumaglit na yumko at manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli sa gabing ito, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo sa mga salitang aming pong tutunghayan. Sa oras na ito, pagpalain nyo kami, samahan nyo kami upang maintindihan po namin ang inyong pong mga salita. Bigyan mo kami ng sapat na karunungan at kaalaman. Kaya mo Diyos, ito po ay patuloy na magturo sa amin ng mas malalim pang pagkaunawa at pagkaintindi patungkol sa mga salita mo, lalong-lalo na sa mga salitang inusal mo doon sa cross ng Kalbaryo. Salamat po. Ang lahat na ito ay samot dalangin namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Okay? So, the 7 last word of Jesus. So, muli, ano po ang mahal na araw? Ito po ay taon-taon ay ginugunit na po ng maraming tao sa buong mundo na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Marami po ang nagsiselebrate po nito o na sa magitan po ng pag-alala ng ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya isang linggong pag-alala ho ito, ngunit ang pinaka sentro talaga ay yung Huwebes at saka Biyernes, kung saan during the time nung sa Biyernes po ay tinatawag na Good Friday, ay ito po yung oras o panahon na kung saan si Kristo Jesus ay ipinako sa krus ng Kalbaryo at doon po siya namatay. So, alam po naman natin ang kwento na dahil po sa ang Panginoong Jesus ay siya po ay ipinako sa krus ng Kalbaryo sapagkat siya ay napartangan at naparusahan na isang makasalanan. Siya po ay pinagpasan ng krus mula sa Jerusalem tungo po sa labas ng Jerusalem at hanggang doon sa dumating po sa Golgotha. Okay? Kung tawagin ay the place of skull. Okay? Lugar ng mga bungo na kung saan doon ay ipinapako ang mga taong salarin na mayroon pong hatol na kamatayan. Okay? So ngayon sa ating pong pag-aaral, yamang ayon po sa banal na kasulatan ay mayroon pong 7 huling wika ang ating Panginoon nung siya ay naroon sa krus ng Kalbaryo. At isa-isahin po natin itong pag-usapan at aralin at ano po ang mga pahiwatig nito sa buhay po natin. Ang una ay mababasa po natin sa Luke chapter 23 verse 34. Ito po ang pagkasulat. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So, kung ating pong titingnan, ito yung unang inusal ng ating Panginoon Jesus na mga salita nung siya po ay naroon sa krus ng Kalbaryo. Ito ay mga salita ng panalangin o panalangin ng pagpapatawad. Kanino ba sinabi ni Jesus na patawarin mo sila? Yan. Kanino ba ito sinabi ng ating Panginoon Jesus? So actually, dahil literally habang si Kristo Jesus ay nakapako doon sa krus ng Kalbaryo, ito'y sinabi niya sa Ama sa panalangin na patawarin yung mga unang-una sundalo na nagpako sa kanya sa krus. Kaya kung tutuusin, alam po naman natin ang kwento na si Jesus ay ipinako ng mga sundalong Romano doon sa cross sapagkat sila po yung mayroong authority para po na gawin ang mga bagay nito sapagkat sa panahon iyon ang Jerusalem o ang Israel ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Romano. Okay? Kaya sabi ni Jesus sa kanila, sa mga sundalong ito, patawarin mo sila pagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pangalawa, ito po ay sinasabi rin po niya doon sa mga taong nakapaligid po sa kanya na mga tumutuya sa kanya. Ang mga Pariseo, ang mga leaders ng Jerusalem, sila po ay tinutuya nila ang ating Panginoon habang siya po ay nakapako sa krus. At hindi lamang yung mga leaders, kundi maging ang mga tao na hindi sumasampalataya kay Kristo Jesus. During that time, sila po ay hindi
sumasampalataya, hindi naniniwala sa Panginoon, kaya tinutuya po nila ang Panginoong Hesus sa oras na ito. Kaya sabi ng Panginoong Hesus kanila, Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Din po ay nais din po ito natin i-address ang panalangin ito doon kay Pilato, na kung saan si Pilato ay naghugas ng kanyang kamay bilang tanda na wala daw siya kasalanan, pero siya mismo yung taong nagbigay kay Jesus doon sa taong bayan nung ang mga taong bayan ay sumisigaw ng ipako siya sa krus. Kaya ang si Pilato na mayroong kapangyarihan, supposed to be, ay may kapangyarihan para magpalaya ho, pero wala siyang ginawa kundi pinahintulutan niyang mapako si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Si Pilato ay pinatawa din po ng Panginoon Jesus at isa siya sa pwedeng sinabihan po ng Panginoon Jesus, patawarin mo siya pagkat hindi niya nalalaman ang kanyang ginagawa. Okay? Kanino pa? At isa pa na makikita din po natin na nung si Jesus ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, siya po ay ipinako sa pagitan ng dalawang magnanakaw. Yung nasa kaliwa ay tinutuya din po siya. No? At ang sabi, kung ikaw talaga ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili, isama mo na rin kami. Ngunit ang taong iyon ay tinutuya po ang ating pong Panginoon Hesus. At ang tugon po ng Panginoon Hesus ay ang panalangin pa rin po para sa kanya, na patawarin mo siya pagkat hindi niya nalalaman ang kanyang ginagawa. So, isa pa na gusto pa nating i-address kung kanino po ang mga salitang ito na panalangin ng pagpapatawad. Ito ay sinasabi ng Panginoon Hesus doon sa mga taong makasalanan hanggang ngayon ay hindi naniniwala ho sa Kanya. Marami pa rin po sa mga tao sa ating mundo hanggang ngayon na hindi pa rin naniniwala talaga kay Kristo Jesus. Kaya sila po yung mga taong sinasabihan ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sila po yung mga taong gumagawa pa rin ng sarili nilang hakbang para kalugdan ng Diyos, ngunit ino naman ay salungat o taliwas doon sa kalooban ng Diyos. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya iyon ang panalangin ng ating Panginoon Hesus, Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So yan pang unang wika ni Jesus nung siya po ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. Ang pangalawa ay mababasa po natin sa Luke 23 verse 34. Ito po yung mga salita. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. So ito po yung salita ni Jesus doon sa isang nakapako na nasa kanan po niya. Okay? Na kung saan ay habang si Jesus ay tinutuya nung nasa kaliwa, siya naman ang sumagot at ang sabi niya ganoon, tayo ay nararapat lamang na parusahan sapagkat tayo ay makasalanan. Ngunit ang taong ito ay wala hong kasalanan. At siya ay bumaling sa Panginoon Hesus at ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag ikaw ay naghari na. At sumagot ang ating Panginoon Hesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Ngayon, ang tanong ho natin, saan ba naroon ang paraiso? Yan. Ayon po kay Dake, ang paraiso, okay, ay isa sa mga bahagi ng impyerno, kaya mayroon siyang tinatawag na paradise compartment of hell. Ayan. Sapagkat ayon po kay Dake, mayroon daw po 5 kwarto sa impyerno. Pero isa ho doon ay yung tinatawag na paradise compartment of hell. Ano po yung paradise compartment of hell? Ito daw po yung kinalalagyan ng mga Old Testament saints during the time na sila po ay nangamatay, sapagkat sila po ay doon sila inilagay sa isang lugar sapagkat ngayon sa impyerno, pero tinatawag na paraiso pa rin sa kadahilanan wala pa ho ang tagapagligtas na magdadala sa kanila patungo po sa langit. At yun ho ay tinatawag ho ng Biblia na Abraham's bosom doon sa Luke chapter 16, no, na kung saan ay nag-usap si Abraham at saka yung mayaman si Lazaro na nasa piling po ni Abraham. Ang tawag po doon ay Abraham's bosom. Okay? Ngunit kung ating pong titingnan, ano po, ang kwento ho ng Biblia, katulad ng sinabi po ng ating Panginoon Jesus sa Matthew 12 verse 40,
kung papaanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda, ganoon din ang anak ng tao, siya ay 3 araw at 3 gabi sa pusod ng impyerno. Okay? So ngayon, anong ginawa ng Panginoon Hesus nung siya po ay namatay at pumunta sa kailaliman o sa sinasabing pusod ng impyerno? Yan. Sabi ng Revelation chapter 1 verse 18, siya po yung may hawak ng susi ng kamatayan at ng Hades. Kumbaga ay kinuha niya yung susi ng kamatayan at ng Hades, at siya ngayon pumunta sa kailaliman, binuksan niya ang kwarto na iyon, at pagkatapos po ng bago po yun, ay si Jesus ay sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 6, he proclaimed the good news to those who are Old Testament believers. Kanya pong ipinangaral sa nila, nangaral po siya tungkol sa mabuting balita. At ano po yung mabuting balita na para ho sa kanila? Ang mabuting balita ay sila ay pwede nang i-transfer mula ho sa paradise compartment of hell going to the paradise in heaven. Okay? So, yun ho. Bakit? Sapagkat ang sabi ng John chapter 14 verse 6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya pinapahayag ng Panginoon Jesus sa kanila na siya na po yung Mesiyas, siya po yung tagapagligtas, siya po yung daan papunta ho sa langit sa kinaroonan ng Ama. Kaya importante pong maintindihan natin yon. So nung si Jesus ay namatay at nailibing, sabi ng Biblia, siya po ay pumunta sa kailaliman, at sabi ng Bible, nung siya po ay muling nabuhay sa ikatlong araw, sa Matthew chapter 27 verse 53, siya po ay nabuhay kasama po ng mga patay. At nung sila po ay bumangon mula sa mga patay, sila po ay pumasok sa banal na lungsod ng Jerusalem. Kaya nung si Jesus ay muling umakyat sa langit, nung siya po umakyat sa langit, sabi ng Ephesians chapter 4 verse 8, nagdala siya ng maraming bihag. Na ibig sabihin, sino po yung mga bihag na yon? Ito yung mga tao na dating naroon sa paradise compartment of hell, sila ngayon ay dinala na doon sa paradise in heaven. Saan naroon yung paradise in heaven? Ayon po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 2 hanggang verse 4, ito yung patutuo ni Apostol Pablo na sinabi niya, mayroon po isang tao na dinala doon sa ikatlong langit. At binanggit niya, yun ang paraiso. Kaya nung sinabi po ng Panginoon, doon sa nasa krus ng Kalbaryo, na nakapako kasama niya, nung nasa kanan, ngayon din ay isasama kita sa aking paraiso. Ibig sabihin, nakarating siya, nung si Jesus ay namatay, kasama siya nung namatay, nakasama sila doon sa paradise compartment of hell, ngunit nung sila po ay muling nabuhay, isinama siya ng Panginoon Jesus. Nung umakyat si Jesus, ay isinama rin po siya ng Panginoon Jesus doon sa paraiso sa langit. Ano po ang aral na pinapakita ko dito? Itong lalaking ito na nakapako sa krus ng Kalbaryo ay isang katibayan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan po ng pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus. Tanda po natin, ang lalaking ito ay hindi po siya nabautismuhan. Hindi po siya nakapagsimba. Hindi po siya nakapaglingkod sa Diyos. Ngunit, dumating sa punto ng kanyang buhay, nung siya'y sumampalataya kay Kristo Jesus, siya ay naligtas. Yun ay pagpapakita lamang na ang kaligtasan ay sa magitan ng pagsampalataya kay Kristo Jesus at hindi sa magitan ng ating mga gawa. Okay? So ngayon, ang pangatlo na ating pong titingnan, na pangatlong wika ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ay mababasa po natin sa John chapter 19 verse 26 hanggang verse 27. Sabi po rito, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina.
Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Okay? So kung atin pong titingnan, sa panahong iyon nung si Kristo Jesus ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, iniwanan na po siya ng marami pong mga tao, maging po ng kanyang mga alagad. Ang naiwan na lamang po doon ay walang iba kundi si John the Beloved. At kasama po yung nanay po ni Jesus mismo, at naroon sila sa paanan ng krus. Nung nakita po ni Jesus na si Maria na lubhang nahihirapan, lubhang nagdadalamhati sa sinapit ng kanyang anak na si Jesus, ngayon ay bago siya namatay, itinagubilin po ni Jesus si Maria doon sa kanyang pinakamamahal na alagad. Okay? Ang tanong ay, bakit kay Juan tinagubilin ni Jesus si Maria? Una, ito po yung mga dahilan. Una, sapagkat wala na po ang kanyang asawang si Joseph. Si Joseph ay maaga pong namatay. Kaya nga ho, kung atin pong titingnan, si Jesus ay naranasan niya ang maging padre de pamilya dahil nung namatay po si Joseph, ang kanyang tatay, o ang kanilang tatay, no, kasi may mga kapatid pa rin po si Jesus, si Jesus po ang tumayo na bilang breadwinner doon sa kanilang pamilya. Okay? Kaya yun ang dahilan, dahil wala na ho si Joseph, kaya ipinagtagubilin po ni Jesus si Maria doon kay John the Beloved. Okay? Ang pangalawa ay sa panahong iyon, kaya kay John the Beloved po tinagubilin ng Panginoon Jesus sapagkat ang mga kapatid ni Jesus ay hindi pa mananampalataya sa panahong iyon. So, hindi talaga sumampalataya, hindi naniwala talaga kay Jesus ang kanyang mga kapatid hanggat hindi po muling nabuhay si Jesus. So, during this time, hindi pa mananampalataya ang mga kapatid ni Jesus. Kaya meron na nga tayong kasabihan, blood is thicker than water. But ito nga rin po ang gusto ko sabihin, but spirit is thicker than blood. Okay, naintindihan natin yon. Na ibig pong sabihin, kung mas matimbang daw po yung dugo kaysa sa tubig, dahil siyempre sa laman, magkakapatid, talagang magko-close po yan. Pero, magkakalapit po yan. Pero, dapat nating maintindihan na kapag dumating ang kamatayan, tapos na po ang relasyon ng magkakapatid. Na ibig sabihin, halimbawa, napunta sa impyerno ang isa napunta sa langit, o di magkahiwalay na sila. Hindi katulad ng kapatid sa espiritu, no, na ang relasyon ay hindi lamang dito sa lupa, kundi maging hanggang sa kabilang buhay. Magkakapatid pa rin dahil kay Kristo. Kaya nga ho, spirit is thicker than blood. No? Kaya importante po yun. Kaya doon po ipinagtagubilin ni Jesus si Maria sa kay John the Beloved, kasi si John the Beloved sabi nga, he is a loving and spiritual person, no? Mapagmahal po siya at saka spiritual po siya kasi alagad po siya ng ating Panginoon Jesus, at siya lamang ang mayroong kakayanan na alagaan si Maria not only in physical but also in spiritual. Kaya sa kanya po itinagubilin ng Panginoon Jesus. Pero hindi naman yun habang buhay. Pansamantala lamang habang si Maria ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang anak na si Jesus. Okay? Doon po sa kanya itinagubilin ni Jesus. So, importante po yun, sa ating buhay, na ang spiritual na kapatiran ay sila po yung dapat nagmamahal at nagpapakita ng pagmamalasakit, lalong-lalo na sa kanila ng mga nagdadalamhati. Kaya tayo po ang inaasahan at makapagbibigay ng real comfort doon sa ating po mga kapatiran. Okay? So, ang pang-apat na huling wika ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay makikita natin sa Matthew chapter 27 verse 46. At ano po ang sabi? Nang mag-ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, Ele, Ele, lama sabachthani. Ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Okay? So, ito po yung mga salita muli na inusal ng Panginoon Jesus habang siya nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Mag-aalas 3 na po ng hapon, malapit na po siyang mamatay. At sumigaw po siya ng, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang tanong ay, talaga bang pinabayaan ng Diyos si Jesus? Meron pong dalawang dahilan kung bakit ito, paano natin ipapaliwanag. Una, maari daw na si Jesus, kasi wala naman tayo doon sa
oras na iyon, habang siya po ay nasa krus ng Kalbaryo, hindi po natin nasaksihan talaga kung ano ang kanyang, paano niya ito binanggit, ano po. Pero ngayon pa man, sabi dito, mayroon dalawang paraan na posible niyang binanggit ito. Una, maaring siya po ay umaawit lamang ng awiting iyon na kinukot po niya ang awit ni David sa Psalms 22 verse 1 na nasabi po doon, my God, why hast thou forsaken me? Okay? So, yun po ang nakasulat sa Psalms 22 verse 1. Kaya maaring sa Jesus habang siya nakapako sa krus ay sa kabila ng kanyang pagdadalamhati o kanyang kahirapan o suffering sa kanyang naranasan ay umaawit pa rin siya sa Diyos. At ang awit niya ay isang patanong kung bakit siya ay pinabayaan. Pero sa pangalawa, ang tanong kasi, talaga bang pinabayaan ng Diyos sa Jesus? Ang sagot ay, opo, yes. He was abandoned by the Father. Anong dahilan? Bakit siya ay pinabayaan ng Diyos? Kasi hindi naman sasabihin ito ng ating Panginoon Jesus kung hindi talaga totoo. Okay? Ang dahilan ay ganito. Because of the sin of the whole world that was been put on Him. No? Dahil sa kasalanan ng buong mundo na ipinataw po sa ating Panginoong Jesus. Kaya, hindi ho maatim ng ating Amang nasa langit bilang Diyos na banal na tingnan ng kanyang bugtong na anak na punong-puno ng kasalanan na hindi naman niya ginawa o ito ay kasalanan ng buong mundo. Kaya hindi maatim na tingnan ng Diyos, kaya ang kumbaga ay ibinaling ng Diyos ang kanyang paningin mula kay Jesus, inilayo po ng Panginoon, ng Ama. No? Kaya doon sa mga panahon yun ay naramdaman ni Jesus ang sobrang hirap ng buhay na kapag wala ho ang Diyos. Yun ang kaya nga sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 24, dinala na niya ang lahat ng ating kasalanan doon sa krus upang iwanan na natin ang pagkakasala at nabuhay tayo ng may katuwiran. Okay? So, ang lesson po nung pag-iwan ho ng Ama kay Jesus ay dapat maintindihan natin, kaya ho napasigaw ang Panginoon Jesus ng Diyos ko, bakit mo pinabayaan? Sapagkat talagang napakahirap na mabuhay kapag wala ho ang presensya ng Diyos Ama. Kaya ito dapat nating maintindihan sa ating buhay as a Christian. Mawala na ang lahat sa mundong ito, huwag lamang mawala ang Diyos sa ating pong buhay. Importante yan, sapagkat napakahirap na mabuhay na wala ho ang Diyos sa atin. Kaya kinakailangan huwag mawala ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Okay? Pangalawang lesson kung bakit ito ay sinabi ng Panginoon, yes, totoo, pinabayaan siya, iniwanan siya, no? Ang dahilan ay God did it so that you might not be abandoned by God. No? Nagawa ng Ama o ng Diyos na siya'y iwanan upang ikaw na sumasampalataya kay Kristo Jesus ay hindi na niya iiwanan. Okay? Kaya ang Calvary, ang cross of Calvary, it's an exchange. No? Ito ay pagpapalit. Okay? Na kung saan iniwanan ng Panginoon Jesus ng Ama upang ikaw na sumasampalataya sa Kanya ay hindi na niya iwanan. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Diba? Masarap isipin na tayo po ay hindi iniwanan, pinababayaan ng ating Diyos. Okay? So, tungo po tayo sa pang-5. Ang panglima na lingwika ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay mababasa po natin sa John chapter 19 verse 28. Ganito pang pagkasabi. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Okay? Nauuhaw ako. Yun ang pang-anim na mga salita ni Jesus habang siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang tanong ay, talaga bang nauuhaw ang Panginoon Jesus? Okay? Ano ba ang mga kinauuhawan ng ating pong Panginoon? Okay? Literally, actually, siya po ay talagang nauuhaw sa tubig. Bakit? Dahil siya ay
dehydrated na at that time, gawa ng maraming tubig at dugo ang lumabas sa kanyang katawan. Ang ating po kasing dugo ay 70% ay tubig po niyan. Okay? Na kung saan kapag nabawasan po ng tubig yung dugo, ito po ay madidehydrate po tayo. Kaya kinakailangan mapanatili po yon. So dahil sa marami na pong dugo ang lumabas sa Panginoon Jesus, kaya hindi lamang dugo ang lumalabas kundi pati tubig. Okay? Sapagkat unang-una mula sa kanyang ulo lumabas ang dugo dahil sa kurunang tinik, dahil sa mga palo na pagpapalo po sa kanya sa likod ay marami pong lumabas na dugo, at maging po lalong-lalo na nung siya po ay sinibat sa tagiliran, lumabas ang dugo at tubig. Kaya at that time, kapag lumabas ang tubig literally, ay talagang madidehydrate ka at ikaw ay mauuhaw. Okay? So, nung si Jesus ay sumagot ng nauuhaw ako, I am thirst. Okay? Yun ay isa sa mga dapat makita na literal talagang nangyari yon. Pangalawa, ay spiritually speaking, ano mga significance noon? Ang katotohanan, siya ay nauuhaw sa pagmamahal ng Ama. Okay? Kaya siya sumigaw na uhaw ako sapagkat siya ay nauuhaw sa pagmamahal ng Ama, sapagkat during that time, habang siya po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, ay nabando na ho siya pansamantala ng Ama. Kaya isinunod niya ang sigaw na nauuhaw ako. Nauuhaw siya sa pagmamahal ng Ama. At the same time, okay, siya rin po ay nauuhaw sa pagmamahal ng mga tao na nilikha niya ayon sa kanyang wangis at larawan. Inaasahan kasi ng Panginoon Jesus na siya mahalin ng mga tao. Pero anong ginawa ng mga tao? Ang mga tao ay pinapako pa rin siya sa krus. Ang mga tao ay patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Kaya ang Panginoon ay naghihintay na magbalik loob ang tao sa Diyos, at siya ay nauuhaw sa mga pagmamahal ng tao sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hanggang ngayon, marami pa rin po mga tao ayaw lumapit sa Panginoon. At hanggang ngayon si Jesus ay nauuhaw sa pagmamahal ng tao para ho sa Kanya. Kaya nga sa Matthew chapter 5 verse 6, mapalad ang taong nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Kaya ganun din po ang Panginoon Jesus, ang kanyang pagkauhaw na ito, no, sa mga pagmamahal ng tao ay mabibigyan lamang ng satisfaction kapag ang tao mismo ay nagbalik loob na sa Diyos. Mga kapatid, hinihintay ka ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya. Okay? Sa pang-anim na ating pong titingnan ay na pang-anim na huling wika ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay mababasa po natin sa John chapter 19 verse 30. Sabi nito, nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, naganap na. Yan. Ano ba ang mga naganap? Okay, yan po ang ating pong tanong. Bakit siya sumigaw ng naganap na? Okay? Unang-una, sabi ito, naganap na ang lahat ng nakasulat sa kautusan at sa mga nakasulat sa aklat ng mga propeta tungkol po sa Kanya. So, iyan po ang isa sa mga kaganapan na nangyari po sa krus ng Kalbaryo, ang katuparan ng lahat ng mga nakasulat tungkol po o prophecy tungkol po sa Panginoon Jesus. Pangalawa, naganap na ang kumpletong katubusan ng sangkatauhan. So, ito na yung panahon sapagkat iyon ang dahilan kung bakit si Kristo Jesus ay pumunta rito sa lupa upang tubusin ang tao sa kasalanan. Kaya doon sa krus ng Kalbaryo, hanggat wala ho ang pagkamatay ni Kristo Jesus, wala hong tiyak na katubusan. Kung walang pagbubuo ng dugo, ay wala hong kapatawaran ng kasalanan. So, doon sa krus ng Kalbaryo, tumigis ang dugo ng Panginoon Jesus. Doon sa krus ng Kalbaryo, ay nakumpleto ang pagkatubos ng tao sa kanilang mga kasalanan. Okay? Sabi nga rito, naganap na rin ang dahilan ng kanyang pagkakatawang tao. So, alam po naman natin kung bakit iniwan ng Panginoon Jesus ang langit, bumaba rito sa lupa, at nagkatawang tao. Ang dahilan para ho tubusin ang tao sa kasalanan. So, nung simigaw siya, naganap na, tapos na, kompleto na ang kanyang misyon, ang tubusin ng tao sa kanilang mga kasalanan. Okay? At ang panghuli, number 7, na
huling wika ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo sa Luke chapter 23 verse 46. Ganito po ang ating pumababasa. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. So ito na po yung panghuling wika ng ating pong Panginoon, at pagkatapos po niyang sabihin ito, siya po ay nalagutan na ng hininga. Ang tanong ay, kailangan ba talagang itagubilin sa Diyos ang espiritu pag namatay? Yes, sapagkat ang ginawa ng Panginoon na ito ay pagpapakita na ang espiritu ay nanggagaling po sa Diyos. Kaya yamang ito ay nanggaling sa Diyos, dapat maibalik din po ito sa Kanya. So ganoon din po tayo bilang mga tao, ang ating pong espiritu, yung ating pong kaluluwa ay nanggagaling po ito sa Panginoon. Ang ating pong katawan galing sa lupa, kaya babalik sa lupa, pero yung ating espiritu, yung ating kaluluwa galing po sa Diyos yun. Kaya sa aklat ng Genesis, no, nilikha ng Diyos ang tao galing sa alabok. Ang sabi ng Biblia, hiningahan po ng Diyos ang tao at ito ay naging kaluluwang may buhay. Kaya nilagyan ng Diyos ng espiritu ang tao, kaya ang espiritu na yon kinakailangan magbalik sa Diyos. So sa panahon ng kamatayan, sa huling hininga ng buhay, kinakailangan maitagubilin sa Diyos Ama ang espiritu ng tao. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon na sinabi niya, sa inyong mga kamay, itinatagubilin ko ang aking espiritu. Ito'y mahalaga dahil may dalawang patutunguhan ang tao sa panahon ng kanyang kamatayan. It's either sa langit o kaya sa impyerno. Ngayon, kapag namatay ang isang tao at hindi niya na itagubilin sa Diyos ang kanyang espiritu, saan ito mapupunta? Baka mamaya ay mapupunta ito sa impyerno. Kaya importante ang pagtagubilin sa Diyos. At magagawa lamang ito ng isang taong itagubilin niya ang kanyang espiritu sa Diyos kapag siya ay mayroong kaugnayan sa Panginoon. Kaya napaka-importante ng kaugnayan sa Diyos. Kinakailangan mayroon kang relasyon sa Panginoon, nakakausap mo ang Diyos upang sa panahon ng kamatayan, ang iyong kaluluwa, ang iyong espiritu ay maitagubilin mo sa Kanya. Dahil kung hindi, mamamatay ka sa isang kawalan. Okay? At hindi mo alam kung saan mapatutungo ang iyong buhay. Kaya mga kapatid, napaka-importante o napakahalaga noong mga salitang iniwanan ng ating Panginoon Jesus doon sa cross ng Kalbaryo bago siya mamatay. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Ito nawa ay naunawaan natin, naintindihan natin, at tumimo sa ating mga puso. Mahal tayo ng ating pong Panginoon, kaya siya ay namatay para po sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli, maraming pong salamat sa inyong mga salita na amin po napag-aralan sa oras na ito tungkol po sa 7 huling wika sa krus ng Kalbaryo ng aming Panginoon Jesus nang siya po ay napako at hanggang sa siya po ay namatay. Dalangin po namin na bigyan po nawa ito ng halaga ng mga tao, lalong-lalo na sila na hindi pa nakakilala sa inyo, na kayo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan at mapatawad sa lahat ng aming kasalanan, Panginoon, at bigyan po ninyo ng buhay na walang hanggan sila ng mga sumasampalataya sa inyo. Ngayon sa oras na ito, dakilang Diyos, amin pong idinadalangin ang bawat tao sa mundong ito, lalong-lalo Panginoon, ang aming pong mga kababayang mga Pilipino na sila man din ay magkaroon ng tunay na pagkaugnayan po sa inyo. Salamat po, pagpalain niyo po Diyos ang buhay ng bawat isa, maging po ang bawat isa na nakikinig po ng salita ng Diyos na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po kami sa dalangin. Amen and Amen. God bless po sa inyong lahat.